Halos 1,000 bahay ang naabot sa sunog sa malaking bahagi ng Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Itinaas sa Task Force Charlie ang alarma. Pati mga helicopter at fireboat tumulong sa pagapula. At nakatutok live si Nico Wahe. Nico? Pia Ivan, aabot sa 2,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog na sumiklab kaninang umaga rito sa Isla Puting Bato. Pasado alas 8 ng umaga, sumiklab ang sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Magtatanghali nang iakyat ito sa Task Force Charlie, isa sa pinakamataas na fire alarm kung saan mahigit 30 fire truck ang kailangan. Dahil sa lakas at lawak na ng apoy, kinailangan ng gumamit ng helicopter para magbuhos ng tubig mula sa himpapawid. 2 helicopter ang nagpapabalik-balik kanina pa para sumalok ng tubig sa mismong dagat, saka itatapon at ibubuhos sa apoy. Dahil damay sa sunog ang mga bahay sa Manila Bay, nagpadala ang Coast Guard ng 4 na fireboats para magbomba ng tubig. Nagising kami, malaki na yung sunog. Hindi ko po alam, sir. Paano makabago ulit? Hindi magkamayaw sa paglikas sa mga residente. Nadaanan ko ito, hinabnit ko na lang diretso, sabay talon dagat. Kahit pwede ko na ito mabinta para makain. Marami ang sa dagat na dumaan para makalikas. Ang naisalbang gamit ng ibang nasunugan, isinakay sa balsa o sa pinagkabit-kabit na mga galon ng tubig at ipinaanod sa dagat. Dito na namin sa bangka dinaan. Kasi hindi na kayo makanan dito sa gitna. Ang ilang lalaki buhat-buhat ang isang kabaong na may patay. May isa namang nawalan ng malay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, abot sa 1,000 bahay ang natupok at nasa 3.5 million pesos ang halaga ng pinsala. 2,000 pamilya ang naapektuhan. Inaalam pa ang bilang ng mga sugatang bumbero at residente. Nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng isang bahay sa Purok 3 pero inaalam pa ang mitya ng apoy. Napakahirap po. Unang-una po ay yung daming unang tao. Pangalawa po ay yung pong kung ano po ang yari po ng kanilang mga bahay o most po ay yari po sa mga light materials po na madali pong magliyab o masunog po. Ang pangatlo po ay yung pong mga daan. Napakaliit po. Dahil nasa tabing dagat, malakas din daw ang hangin kaya lalong lumalaki ang apoy. Mataas din daw ang pader sa katabing Manila International Container Terminal o MICT na siyang may access para maapula ang apoy kaya kinailangang gumamit ng hagdan ng mga bombero. Normal naman ang operasyon ng MICT. Nagpaalala ang Philippine Ports Authority sa port users na direktang makipag-ugnayan sa MICT kaugnay sa operasyon nito. PA Van, 4:07 ng hapon nang magdeklara ng fire out ang BFP, inatasan din ng DSWD ang kanilang NCR Field Office na agad tulungan ang mga naapektuhan ng sunog dito sa Isla Puting Bato. Yan muna ang latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Nico Wahe.